Pero speaking of your party list, yung kasama mo, si Congressman Rog, voted for the impeachment of the Vice President. Ikaw naman did not sign Yes, sir. the impeachment complaint. Paliwanag mo nga bakit? Una, kami sir ni Congress Gutierrez, magkaibigan, magkasama. Walang sama ng loob sa ginawa ninyo. Nire-respeto namin ang isa't isa. Very Kung good. anong opinion niya, posisyon niya. Wala kaming pakialaman. Pareha kaming may talento, may kakayan, may posisyon, may paninindigan. Bakit si Colonel Bosita hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara? Objective. One, nagkandak na investigation ang House of Representatives. Yung Quadcom. Yes, investigation in aid of legislation. Ibig sabihin, kung may nakitang problema, tanong, baka naman may iba pang problema. Confidential funds. Hindi naman Office of the Vice President lamang. So meaning, kailangan may nakita kang problema, magsulong ka ng batas na mariresolve yung problema. Why? O sige, assuming ipa-impeach natin si Vice President Sara, na-resolve ba yung problema? Makikinabang ba ang taong bayan? Hindi makikinabang ang taong bayan. Kaya po, tayo ay naninindigan na hindi tayo pumapabor sa impeachment. Pero linawin natin, hindi po kayo bata ng mga Duterte. Binanggit nyo kanina sa akin, hindi kung magkaibigan ba kayo, sanggandikit ba kayo ng mga Duterte o hindi nyo sila kilala? Kilala ko lang ang mga Duterte. Sa pangalan? Opo. Pero as in personal na close? Wala po. Wala po. Ako lang talaga, Sir Alvin, simula nung maging sundalo, magpulis, naging congressman, may prinsipyo at paninindigan ako. I do not care kung sino ang tatamaan. And you serve at the Philippine National Police during the time of President Duterte. Yung Yes. Colonel ka. Okay. So na-witness mo yung Oplan Tokhang, no, controversial. Yes, and you sir. were quoted as saying, sabi mo, hindi maganda yung Oplan Tokhang. May problema lang sa execution. Explain yourself. Sir, nabanggit mo hindi maganda. Maganda ang Oplan Tokhang. Oh. Yes, actually, Sir Alvin, maganda ang Tokhang. Pagka yung kapatid mo may sangkot, may intelligence information na sangkot sa illegal drugs, kakatok. Sir Alvin, yung kapatid mo may information kami na sasangkot sa droga, baka pwede i-surrender nyo sa amin, merong programa ang PNP. Ganon kaganda. Ang problema, Hindi ganun ang hindi na-implement ng tama. Sino may kasalanan noon? PNP. Anong problema sa PNP nung panahon na yun? Alam mo, again, pare-pareho tayong Pilipino. Ang pinag-uusapan natin dito, yung kalagayan ng taong bayan. Yeah. Nandiyan kasi yung payabangan pasikatan, pagalingan. Kaya ang nangyayari, nasasakripisyo ang maliliit nating mga kababayan. Bakit Sir Alvin? Sinasabi ko yan. Hindi naman pwedeng magsalita ako sa iyo, baseless. Sabi ng DOJ, 20% ng illegal drug cases ang convicted. 20%, 80% dismissed. Yun yung malinaw na patunay na may mali sa execution. So Yes, kung sir. ikaw ang PNP chief noon, ano dapat ang ginawa mo? Na hindi nila ginawa ng leadership ng PNP noon. Wala na dapat patayan, paano ba? Una sir, dapat pag binigyan ka ng assignment, hindi kita kukotahan. Yun lang. Dapat binigyan kita ng assignment, may tiwala ako sa iyo. Do your best. Pag nakita ko, hindi ka non-performing asset ka, mahina ka, sibaking kita. Kasi ang problema dyan, Sir Alvin, pag sinabi ko sa iyo, Alvin, kailangan meron kang accomplishment sa illegal drugs, 7 per week. Mayabang ka pipilitin mo. Masasakripisyo yung mahihina nating mga kababayan. Hihiramin ko yung sabi ni Secretary Remulla ng DOJ. Baka naman sasabihin, masyadong self-serving ako. Anong sabi ni Secretary Remulla? Hinuli ng Toscoin, Caracross, Tuesday, Thursday, drugs ang kaso. So, yan yung mga patunay, maliban doon sa statistics. Okay. Ngayon naman po, bilis na oras. Ngayon naman po, mga may init na usapin ng ating bansa at nais po namin malaman ang inyong pananaw at paninindigan sa mga ito. May 10 tanong sa inyong harapan. Maybe hindi natin maubos yung 10. Wala ng time. Subukan nating sagutin lahat sa abot ng ating makakaya sa loob ng 6 minutes. Choose one. Ako magbabasa o pwede rin ikaw. Basta malaman kung tama yung binasa mo. Ako na o ikaw? Ako. Ano po ang pananaw ninyo sa breakup ng Uniteam? Ay, salang super breakup na. Hindi maganda. Dahil hindi lamang sila nasakripisyo, pati taong bayan. Opo. Dahil sila mga leaders, pero nag-away-away, sinong ipit? Yun dapat pinagsisilbihan, taong bayan. Okay. Another one.
Marami-rami pa yan. Colonel, pabor ka ba na gawing legal ang divorce sa Pilipinas? And I'm so happy na bring up itong another facet of your personality. Hindi transportation, hindi criminality. Something to do with relationship. With respect to late Congressman Lagman, Ay, oo. It's it. ginagalang ko yung mga pumapabor. Okay. Pero hindi po ako pabor. Dahil, Napakahalaga ng pamilya. Okay. Parang pag naisabatas ang divorce, parang pinopromote natin yung hiwalayan. Imagine, kung yung anak mo, magpapakasal pa lang, anak, parang hindi okay yan. Relax ka lang, daddy. May divorce naman eh. So parang hindi maganda. Dapat paigtingin, palakasin ang pamilya. Dahil pagka nasira ang isang pamilya, masisira ang buhay at kinabukasan ng anak. Ang dulo niyan, tataas ang criminality sa ating bansa. Napakahalaga po na buo ang pamilya. one more please. Sabi dito, sa inyong pananaw, may tuturing bang pork barrel o hindi ang akap ayuda para sa Kapos ang Kita Program Fund? Actually, kasali yan sa tanong ko, naubusan na tayo ng oras. But at least dito may time ka. Sir, kung titingnan mo yung ibig sabihin ng pork barrel, yes. Hindi dapat yan. Kasi nagagamit yan ng mga nanunungkulan para sa pamumulitika. Eh wala man lang bang umalma sa inyo dun sa kamera? Sabi no, Mr. Speaker, pork barrel po yan. Iba lang yung pangalan. Wala bang nasalita doon at matapang na tumayo? Walang tumayo. Walang tumayo. Kasi, anyway, no comment. Baka mapasobra, malasi naman tayo. At saka One more, right? hindi ko ugali yung bumengga ng kapwa na parang, you know, One more. Ito po. Ano ang masasabi mo sa pag-transmit ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte sa Senado? Partly nasagot mo na, but if you want to add something, you can. Na-transmit na sa Senado. Pero ang latest, after so na pama-actionan eh. ang bola nasa Senado. At, you know, Sir Alvin, ang impeachment kasi political process. Oh, yes. Parang, with respect to other senators, sa mga senador at sa mga congressmen, political process, pag inanalyze mo, parang formality na lang yung procedures eh. Ang dulo niyan, botohan eh. Madami ang kakampi mo, swerte mo. Kakaunti ang kakampi mo, mamalasin. Ganun lang kasimple. Yes. Numbers game. One more. Ang tanong ay sa issue ng West Philippine Sea. Tama-tama, PNP kagaling. Tama ba ang ginawang pivot ng administrasyon sa US mula sa China? Kasi ang turing sa atin ng impression, nung Duterte, pro-China tayo. Nung pumasok si Pangulo Marcos, pro-US naman tayo. Tama ba yun? Actually, yung nire-respeto ko naman yung mga nasa posisyon para proteksyonan yung ating soberenya sa West Philippine Sea. But for me, wala pa rin gagaling doon sa diplomatic approach. Parang away magkapit-bahay yan eh. Kung ano yung sinasabing sa iyo, proteksyonan mo lamang. Pero huwag kang magpakita ng para bang tataas ang tension. At huwag nating payagan na may nakikialam. Kumbaga, mag-away tayo, magkapit-bahay tayo. Huwag nating hayaang may nakikialam. So, ibig sabihin, mali yung pag-pivot natin sa US. Hindi natin kapit-bahay yung US and layo niyan sa atin. Mali. Dapat po talaga, huwag nating iasa sa iba ang ating problema. Okay. Another one, please. Kaya pa dalawa siguro. Sang-ayon ka ba na kailangang humarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kaugnay sa Tokhang? No, Sir Alvin. Why? Pag ako, hingi ako ng konting extension. Ang sabi ng Pangulo, pag lumaban, patayin. Tama naman. Now, inutos pa ng Pangulo na kahit hindi lumaban, patayin. Bigyan po kayo ng simple example. Kian de los Santos sa Caloocan. Buhay, pinatay, ang pulis, kinasuhan, na-dismiss, nakulong. Si President Duterte hindi nakailam. Jimboy ng Nabotas, pinatay ng mga pulis, kinasuhan, na-dismiss, nakulong ang mga pulis. Ibig sabihin, ako bilang pulis, katulad ng nabanggit ko po, hindi ako malapit sa Duterte. Walang ganung utos. So, anong dapat? Hindi dapat natin i-invite ang ICC. Kumbaga, yung problema natin, kaya pa eh. Dapat, panagutin ang pulis kung nagkasala sila. I think one more. Kaya Huwag tayong umasa sa iba. Okay. Insulto kasi sa atin kung tayo ay tatawag pa ng iba. Paano mapahusay ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas? Another facet of your personality na kailangan malaman ng tao, education. Sir, number one problema, kulang sa buildings, sa eskwelahan. Paano? Yung aking pamangkin nga, bata pa lang, alas 4 ng madaling araw gumigising, alas 5 alis na ng bahay para pumasok sa eskwela. Kasi nagsishare ng room. Yes. So nasasakripisyo yung
mga bata. At saka kalidad. Yes, yung kalidad ng edukasyon. Paano ka, Sir Alvin, kung bata ka, puyat ka, nag-aral ka, gigising ka ng maaga na dapat sana tulog ka pa, nasasacrifice ang education. And aside from that, mapera tayo. Lumolobo ang ating pera, pero hindi nagagamit sa tamang pamamaraan. That is corruption. Yan yung dapat nating tingnan. We will give you a chance now to give your final statement, Colonel. Bakit po kayo karapat-dapat na mahalal bilang senador? Sir Alvin, mula nung ako'y sundalo, naging pulis, naging congressman, ako po may prinsipyo, paninindigan at pagmamahal sa bayan. At nananatili po na yun ang gagawin ko at titiyakin ko po na sa bawat issue, higit kong papahalagaan ang taong bayan, hindi ang aking kasama o ang sinuman. Isang halimbawa na po nito, itong impeachment issue. Yun lang. Hindi mo ubusin. May 50 seconds ka May pa. 50 seconds na gusto pa. sabihin sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan na sumusuporta at nagtitiwala po sa akin, ihatid po ninyo ako sa Senado. At kung kayo naman ay nabudol-budol ko, simple lang. Paano na budol-budol? Parang man-negative yung salitang yun. Hindi, ibig sabihin, marami ng kumakandidato, nanloloko, nambobola. Okay. Kung naloko ko kayo, pababain ninyo ako sa Senado, bababa po ako. Hindi ko ipagpipilitin ang aking sarili. Tatandaan po ninyo, hanggang huling buhay ng paninilbihan ko sa taong bayan, paninindigan ko ang aking prinsipyo, paninindigan at pagmamahal po sa inyo. Walang kasinungalingan, walang pangbobola. Totoo lamang po. Subok ko na ang aking sarili. Maraming